Happy Father's Day po, mga tatay. At sa lahat po ng mga tatay po natin, Happy Father's Day po sa ating mga tatay. Ayan. So, biyaya po ng Lord ay, pwede po ba tumayo ang mga tatay? Tayo po ang mga tatay dito sa atin. Makikitayo naman po. Yung. Sige na po, tayo na po, halata naman na po. Ay, ano po, kayo po ay blessing sa church. Ayan. At habang nakatayo po ang mga tatay, ay may kaunti po kaming pinrepare para po sa inyo. Para lamang po maramdaman ninyo na you are so special po dito po sa church. Once again, maraming salamat po sa Lord, sa inyong mga buhay, mga tatay. Happy Father's Day po. Inyo pong pagpapasensyahan yung aming pong nakayanan. God bless you. You are much appreciated po. Yun, meron pa doon mga anak din sa side na yan. Marami pong tatay dito. Ayun. Happy Father's Day po. Okay, palakpakan po natin si Lord sa buhay ng mga tatay. Maraming salamat po sa inyong mga buhay. Sige po, makakaupo na po kayo mga tatay. Ayan. May nagsuggest po sa akin para daw po talagang ma-recognize ang tatay ay patatayuin daw po hanggang matapos sa service. Sabi ko naman po, baka naman hindi ho matuwa lalo sa ating gagawin iyon. Ako na po ang nagdesisyon na hindi na. Bigyan na lang po natin ng simple token just to recognize them. Ayan. Okay. Ituloy po natin ang ating talagang napakahaba ng series entitled Good Works Cannot Save Us. And ngayon pong araw na ito ay part 5 na. Sino pong nag-i-enjoy sa ating mga napapag-aralan na papag-usapan? Amen? Yung mga nag-i-enjoy nga, pwede ko bang marinig ang palakpak mo kay Jesus? Yun! Okay. Nakakatuwa po kasi biyaya ng Diyos ay this is the first time, I think, na humaba ng gantong kahaba ang ating series. And we're now sa part 5 na po. Okay. At last Sunday, napag-usapan po natin yung iba pang klase ng rewards na pwede nating maranasan matanggap as we do good works. At natapos po tayo sa crowns. Ayan. So ngayon po, yun ang itutuloy natin. Isa po sa napakatinding rewards na mararanasan matatanggap natin in heaven, syempre, sa pagbabalik po ng Panginoong Jesus, as we do good works, ay yung tinatawag po na crowns. So this is number 4. Ano ba yung mga nauna nating mga rewards na matatanggap? We all know, una, makakaranas po tayo ng tunay na kayamanan. And then the second reward will be, sino nakakaalala? Yung hindi mo titingnan ang notes mo, partida. Alam mo ba, kapag natatandaan mo rin yan, nare-recall mo yung mga napapag-usapan, I believe na yan po ay may reward din kasi part din yan ng good works. Okay? So once again, the first reward na napag-usapan natin ay tunay na kayamanan. Then, ang pangalawa po ay, dito sa side na ito, may makakapagsabi ba kung ano yung second reward na matatanggap natin or napag-usapan natin? Dito sa side na ito. May umattend ba nung nakaraan? Come on! Life group leaders. Ha? Maghuhukom. Kaya nga, di ba, tinawag mong judge o attorney. Di ba? O, after nung maghuhukom, ano pa yung isa pa na reward na mararanasan mo? Din yun. Hahari. Ayan. At ang pang-apat nga ay, itong crowns. Naman. Parang nakakalimutan ata. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner. Pagka pumasok dito, wag namang nalabas dito. Tandaan, sayang ang rewards. Alam nyo, kahit yung pagre-retain ng mga napag-aralan natin, most especially yung word ni Lord, abay, may rewards yan. Lahat po may rewards. Lahat ng ginagawa mong mabuti, lahat ng ginagawa natin na nakalulugod, nakakapagbigay ng glory kay Lord, ay may rewards.
Alam mo ba, yung simpleng pagpunta mo ng church every Sunday ay may rewards? Aba, baka doon sa mga hindi pa nakakaalam, may reward po yan. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, congratulations! Kasi nung umattend ka ngayon, may reward ka ngayon. Aba, palakpakan natin si Lord. Kalain mo yun. May reward pala yun. Kaya kung may reward po yung umattend ngayon, naniniwala akong ibang level pa ang mararanasang reward noong kanina pang nandito. Yung mga early bird, meron din siguro yung early bird reward. I don't know. Kasi pagka po nagki-Christmas party kami sa Town Satellite Network, yung mga pastors, yung early bird, laging may special gift from Reb Ito. Kaya hulaan ninyo kung sino ang laging early bird. Hint, laging sa JA1 Rosario po ginaganap yon. Sa tingin nyo, sino laging tumatanggap ng early bird reward? Kayo po, hindi. Hindi ako. Laging may mas maaga pa sa akin. Kaya naman, nakalapit-lapit ko. Anyway, kaya naniniwala ako yung mga early bird o yung mga maagang dumarating sa church, may mas maganda o mas matindi ang reward ninyo. Amen? Sabi mo nga dyan sa katabi mo, kung maaga yan dumating, mas matindi daw reward mo. Ngayon, kung medyo tanghatanghali na yan dumating, ay di, may reward pa din naman. Meron pa din naman. Mas matindi nga lang yung sa mga mas maaagap. Ano? Ano pa? Yung mga nagwo-worship kay Lord, yung mga talagang actively joining, participating during the praise and worship time, may reward yan kay Lord. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, nag-worship ka kay Lord kanina, may reward ka. Diba? Pero ako'y naniniwalang iba pa rin ang matatanggap na reward nung talaga namang all out mag-worship kay Lord. Yung talagang kahit naka-sleeveless ay nakataas ang kamay. Dark underarm, forget about it. Diba? Ay, pastor, yung mga ang worship niya ay yung simple lang. Yung ganyan lang. Ay, may reward din naman yan. Iba nga lang ang reward nung all out. Ayan. At mas matindi hong mag-worship yung aking bunsong anak kanina. Talagang all out. Sa mga nakakita at nakapansin kanina ay talagang puspos na puspos. Sabi ko nga kanina kay Philip, gusto mo kang bata? Sabi, mamaya po. Gusto ko yung habang nagliligalig mo kuhanin. Okay. Lahat may rewards yan. Bakit? Saan ko kinukuha ito? Hindi ko na po nilagay yung verse dyan eh. Dahil kung makikita nyo lang ang verses natin, napagkakadami pa. Kaya nga sabi ko doon sa technical, nawa ay wag nang umabot ng part 6. At dahil lang pag umabot pa ng part 6 ito, baka ito ay makakompetensya na ng Fast and Furious. Ano? Sa dami ng parts. Ano? Okay. Hindi ko na nilagay diyan, pero ako'y naniniwalang familiar kayo sa verse when Jesus said in His words na yung magbigay daw kahit isang basong tubig sa kanyang mga lingkod ay may gantimpala sa langit. Isang basong tubig, may gantimpala? Eh lalo na kung Dutch Mill lang iniabot mo. Lalo na kung Royal. Lalo na kung 7-Up. Anong punto ko? Lahat ng ginagawa mo na magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, lahat ng ginagawa natin na mabuti ay may reward. Kaya wag niyong babasta-bastahin. Talagang intentional ang paggawa ng mabuti. Okay? Naalala ko po kahapon, birthday po ni Papa, ay di nag-Army Navy po kami dahil yun ang napagkasunduan. At nung pauwi na po kami, yung guard, napakabait, ay nag-guide sa amin sa pagpapaatras. Hanap akong pera. Binigyan ko ng 20. Hindi ko maisip ko, ano bang nabibili pa ng 20? Di, sa madaling salita, yun na ang naiabot ko. Ako nga nanghihinayang patba 20 ang naiabot. At sabi ko doon sa guard, pangkape. Nung naiabot ko na tumaas na ang bintana, kami umalis na, sabi ni Papa, 20? Pangkape? Magkano ng kape ngayon? Sa isip-isip ko, sana na 500 na para kahit mag-Starbucks siya. Ano? Ako tuloy
Napayabangan. Ako tuloy na konsensya, sana'y nasi kwinta man laang. Ano? Sayang. Anyway, bakit gayon ang mindset ko? Sayang ang rewards. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, oo nga, sayang ang rewards. Kaya, let's do this intentionally. Talagang magpayaman ka sa langit. And yes, mayaman sa langit. Pastor, ano ba itong ating pinag-uusapang ito? Ito po ay part pa rin nung unang-una nating napag-usapan about good works. That good works cannot save us. Okay? Maisingit ko lang din, kahit yung pagtugtog mo, may rewards. Kung ikaw ay part ng worship team, ikaw ay nagbaback up, ikaw ay musician, may rewards yan. Pastor, kahit mali ang chords, kahit mali, may reward pa rin yan. Pero mas maganda ang reward pag tama ang chords. Kaya, aralin. Okay. Ano ba itong ating pinag-uusapang ito? Again, part po ito ng ating napakahabang series entitled, Good Works Cannot Save Us. So if good works cannot save us, what is the role of good works? Okay? Again, in Efeso chapter 2 verses 8 and 9, basa? Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. We all know, ito'y lagi ninyong maririnig. Every time that you attend, every time that you watch our live stream, lagi nyo po itong maririnig. Ang na tayo po ay naligtas o maliligtas, pupunta ng heaven dahil sa biyaya ng Diyos. At ito pong biyaya ng Diyos ng kaligtasan ay matatanggap mo, magiging recipient ka nito if you will believe kay Jesus. Kung ikaw ay sasampalataya kay Jesus. At ano ba ibig sabihin ng sasampalataya? Ika'y naniniwala, ikaw ay nagtitiwala na kaya kang isave ni Jesus, na ang ginawa ni Jesus sa cross ay sapat na. Hindi mo na kailangang dagdagan ng mga good works para ikaw ay makapunta ng heaven. All you need to do is to accept Jesus and accept what He did sa cross. And you will be saved. Again, ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay bigay sa iyo. Hindi ito galing sa atin. And ito ang pinakamaganda, verse 9, hindi ito dahil sa ating mga ginawa para walang makapagmalaki ang sinuman. Para kapag papasok ka na sa heaven, tinanong ka, bakit ka papasok dito sa heaven? Wala kang maiipagmalaki. Hindi ka makakapagyabang doon. Hindi mo masasabing, ako'y madaming nagawang mabuti, ako'y nagpakabait, kaya ako'y papasok ng heaven. No. Kaya ka papasok ng heaven kasi tinanggap mo si Jesus, ikaw ay biniyayaan lamang, binigyan ka lang ng salvation, then you are saved. Then you will be saved. Amen. At paano naman papasok po yung good works? On verse 10, Efeso chapter 2 verse 10, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo. This is the born again experience. Pakikipag-isa kay Kristo. Entering into a relationship with Jesus. Ano ang naging resulta ng pakikipag-isa natin kay Kristo? Tayo po'y nagkaroon ng bagong buhay na ano ang purpose? Para gumawa tayo ng kabutihan. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Jesus na mabuti, kaya ang resulta po nito, tayo ay gumagawa ng mabuti. Maliwanag po. So once again, ang paggawa po ng mabuti ay hindi para pumunta ng heaven. Ang paggawa ng mabuti ay resulta ng pakikipag-isa natin kay Jesus. Nariyan pa kayo? Ayan. Bakit ito inuulit-ulit ko for the 5th time today? Kasi this is the gospel. Kasi ito ang gospel. Ito ang good news. Okay? Na kailangan ito'y maging malinaw sa atin so we will be able also to share this to other people. Sino po naniniwala rito na kapag nag-share ka ng gospel sa ibang tao, you will also receive rewards? How come that you can share this gospel kung hindi ito malinaw sa atin? Kaya talagang mapurga na ang mapupurga. Maumay na ang mauumay. Sa susunod, kung umay ka na talaga, magdala ka ng atsara. Bakit? Kasi hindi ko kayo tatantanan hanggat hindi natin ito namamaster. Bakit? Mamaya, ipapaliwanag ko. Alam nyo ba
na may specific na crown na matatanggap ang mga nag-share ng gospel? Oh, sabihin mo nga dyan sa katabi mo, huy, may crown pala. Bigla kayo naging interesado, ano? Sasabi sa inyo eh. Kaya nga tama si Lord that rewards are meant to encourage. Okay, tuloy natin. So sa pakikipag-isa natin kay Jesus, tatanggap tayo gagawa ng mabubuti. At sa paggawa mo ng mabuti, ano mangyayari? Matthew 16:27, ito ay sapagkat paparito ang anak ng tao sa kaluwalhatian ng kanyang ama kasama ng kanyang mga anghel, gagantimpalaan niya ang mga tao sa kanilang mga gawa. So dito na po papasok yung rewards. As we do good works, bibigyan ka naman ni Lord in exchange ng rewards. Anong klaseng reward? In Luke 6:23, sabi ni Jesus doon, magalak kayo sa araw na iyon at lumukso sa kagalakan. Narito, malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Kapag si Jesus ang nagsabing malaki, kapag si Lord ang nagsabing malaki, malaki talaga. Diba? Nasabi ko naman na sa inyo, I think 2-3 weeks ago, na kapag ang Diyos na malaki ang nagsabing malaki, ay malaki nga. Gaano kalaki ang Diyos? The Bible declares na ang buong kalangitan ay trono ni Lord at ang buong earth ay patungan ng kanyang paa. Gaano kalaki? Napakalaki. Kaya pag sinabi ni Lord, malaki ang reward mo, malaki talaga yon. Amen? Ito yon. Para mas maging malinaw yung aking pinopoint out sa inyo. Marami po nagtatrabaho sa abroad. Bakit? Kasi mas malaki ang sahod. Bakit mas malaki ang sahod sa abroad kaysa sa Pilipinas? Sa tingin nyo? Bakit mas malaki ang sahod sa ibang bansa compare dito sa Pilipinas sa tingin ninyo? Kasi po, ang paglaki po ng sahod ay nakabase sa economy ng isang bansa. Kaya kapag maunlad, malago, malaki ang ekonomiya ng isang bansa, therefore, malaki ang sahod. Kaya alam niyo po, ang dami nagtsatsaga, nagtitiis. So once again, sa lahat po ng mga tatay working abroad, Happy Father's Day po. Saludo po kami sa inyo. Ano? Bakit nagtitiis? Makita mo, ano? Nakaharap sa cellphone habang kumakain kasi kinakausap yung mga mag-anak dito sa Pilipinas, yung pamilya dito sa Pilipinas. They're trying their best. Bakit? Bakit nagtsatsaga? Kasi ito ang totoo, hindi naman lahat, pero karamihan, yung 10 taong pagtatrabaho mo rito sa Pilipinas ay 1 taon lang sa abroad. Kaya marami nagtsatsaga. Bakit? Kasi nga malaki ang sweldo. Bakit? Kasi yung bansang pinagtatrabahuhan ay bless ang ekonomiya. Malaki ang sweldo. Speaking of sweldo, alam niyo po ba na ang original text po nung verse na mga binabasa natin about rewards, most especially kapag si Jesus ang nagsasabi ng reward, sa Greek po, doon sa original text na ginamit, which is Greek, pag tinranslate nyo po yung reward doon, ang mismong meaning talaga ay wage. Ano ba yung wage sa Tagalog? Wage. Naririnig nyo ba yung minimum wage? Ano ibig sabihin ng wage? Sahod o sweldo. Kasi nga, alam nyo ba, ang rewards po, listen to this ang rewards po ay ibinibigay sa iyo dahil sa iyong ginawa. Okay? Diba? Alam nga namang wala kang ginawa, tapos sasabihin sa iyo, reward ko sa iyo. Bakit? Anong ginawa ko kung reward yan? Wala kang ginawa, ay hindi reward yan. Anong tawag doon? Gift. Pag wala kang ginawa, yun ay gift. Wala kang ginawa, binigay sa iyo, yun ay gift. Pag may ginawa ka, ibinigay sa iyo, anong tawag doon? Reward. So, ang reward ay ibinibigay sa gumawa. So, para siyang ang sweldo. Diba? Ang sweldo ba ay pwede mong hingin? Oo, talaga namang nakakahiya ata yun. Yung nag-a-apply ka pa lamang, boss, ako pinag-a-apply ng trabaho. Aba, ay siya, sige. Ay ano paanong sistema natin? Ikaw itanggap na, nangangailangan ka kami. Garin po, kailangan po, bago po ako magtrabaho sa inyo, meron po kayong 2 months advance, 1 month deposit na sweldo. Sabi ko, ano ka pa, upahang? Di ba? Hindi mo pwedeng hingin. Maggawin ka muna para ikaw ay makatanggap. Tama ba ako? So, as rewards.
Siya'y parang sweldo. Okay. Church, kung yung mayayaman pong bansa ay nagpapasweldo according to their economy, makinig kayo. Imagine ang pasweldo o rewards ng langit na merong pinakamataas at pinakamatinding set ng economy. Oh, church, even if ilang linggo na natin ito pinag-uusapan, hindi pa rin naaabot ng ating mga isipan kung gaano katindi ang sinasabi ni Jesus na reward. No wonder kahit si Jesus mismo, sinasabi niya, mapapalundag ka sa tuwa sa reward na nag-aabang. Wow. But then again, hindi lahat ng pupunta sa langit ay may rewards. Napag-usapan din natin ng mga nakaraang linggo na kung ikaw ay gagawa ng mga mabubuting bagay, then you will receive rewards. Okay? Hindi po pwedeng save ka lamang, save lang ako, dahil tinanggap ko si Jesus, then you will not do any good works. Ano ang sabi ni Paul sa mga kagayong Kristiyano? Pagpasok ng langit, save lang, walang rewards. Anong tawag ni Paul doon sa mga yon? In 1 Corinthians 3:15, anong sabi? Kung ang gawa ng sino man ay masunog, malulugi siya. Gayunman, maliligtas siya, ngunit tulad ng dumaan sa apoy. Ano ibig sabihin? Ligtas din naman. Punta din naman ng heaven. Pero para daw, dumaan sa apoy. O, para mas maunawaan natin, parang nasunugan. Sino nakakaalala? Mas magaling pa raw ang manakawan kaysa masunugan. Kasi pag nanakawan, manakaw man ng cellphone, hindi naman nila mabubuhat ng rep. Hello? May natitira pa. Pag nasunugan, walang tira. So, ano ibig sabihin niyan? Maliligtas din naman daw. Heaven din naman daw. Para nga lang daw nasunugan. Ano ibig sabihin? Walang-wala. Sino nakakaalala ng panaginip ni Joseph? Narito na ba si Joseph? Nananaginip pa rin? Ha? Nasa live? Nariyan ka raw? Naginip ka na naman. Di ba? Yung panaginip ni Joseph na siya ay saved, pero wala siyang rewards. Kaya, nadaanan ni Toots na may mga sasakyan, nadaanan ni James na may sasakyan. Siya'y nagtataka, siya'y lakad. Tapos sabi nung dalawa, uuwi daw sa bahay. Sa isip niya, saan ako uuwi? Wala man akong bahay. Ano nangyari? Ligtas naman. Nasa langit naman. Para nga lang daw, dumaan sa apoy. Para nga lang daw, nasunugan. Ano ibig sabihin? Walang-wala. Sino rito ang papayag ka na papunta ka ng heaven, pero heaven nga lang, walang-wala ka naman doon? Sino papayag? Oo, kahit lato-lato, wala. Oo. Naman na. Ayan. Kaya ano ang payo ni Jesus para hindi ka naman bangkaruti sa langit? Matthew 6:19-20. Huwag kayong mag-ipon para sa inyong sarili ng kayamanan lamang dito sa lupa. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. And that's by doing good works. That's by using your earthly riches. By doing good works, para ikaw na may magkaroon ng heavenly riches or what we call rewards. At paalala rin lang po, hindi lahat ng mayaman at mataas ang kalalagayan ng buhay dito sa mundo ay kapareho lamang sa langit. Kaya ang sabi ni Jesus in Matthew 19:30, but many who are the greatest now will be the least important then. And those who seem least important now will be the greatest then. Kaya paalala, hindi pantay-pantay sa langit. Lahat saved sa heaven for those who will receive Jesus as their Lord and Savior. Pero ang rewards o ang status sa langit ay depende sa ginawa mong mabuti dito sa lupa. Kaya nga ang lagi nating sinasabit, pinapaalala sa bawat isa ay, sayang ang rewards. Diba? Huy, attend ka ng youth gig. Ala, ako tinatamad. Bah, sayang ang rewards. Huy, invite mo yan. Tropa mo naman yan, isama mo sa church. Willing naman sumama yan. Ala, kaingay-ingay niyan. Kakahiya. Sayang ang rewards. Hindi po pantay-pantay sa langit. Okay. Punta na po tayo sa
isa pa sa pinaka-iintay natin. Ano? Number 4. Ano nga ba uli itong ating mga rewards na ito? Ito, number 4, crowns. Everybody say crowns. Ayan. 5 klase po ang crowns na pwedeng ma-receive ng mga Christian na nasa Bible. Bakit gayon ang claim ko? Kasi baka meron pang iba. Hindi ko alam eh. Baka meron pang iba. We never know. Kaya nga sabi ni Lord, wala pang nakarinig o pumasok sa isip o nakakita ng matitinding bagay na nakahanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. 'Di ba? Pero sa Bible po, 5 po ang nabanggit na crowns. Okay. Sinong ready na? Sabi mo nga dyan sa katabi mo, humanda ka. Matitindi ang crowns. Kasi matindi ang nagbibigay. Si Lord yun. Okay. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Let's pray. Father, turuan niyo po kami. We dedicate to you this Sunday service. Holy Spirit, be with us. This we pray in Jesus' name. Amen. Ano-ano mga crowns? Number 1, or letter A, crown of life. Everybody say, crown of life. Ano ba yung crown of life? Ito pong crown of life ay ibibigay sa mga martir. Ano ibig sabihin, pastor, ng mga martir? Yung niloloko na ng boyfriend matagal ng panahon pero patuloy pa rin minamahal? Martir din yun. Ano po ang martir? Yung ang tagal-tagal na ng bababae ng asawa pero nagpapatuloy pa rin siya at nagpapakaasawa pa rin siya sa mister niyang napakabait? Martir din yun. Ano po ba yung martir? Yung wala man lang pong kaambag-ambag ang mga kagrupo sa project pero siya lang gumagawa ng project tapos pag nagbigayan ng grades, pantay-pantay? Martir din yun. Ano ba ang martir na sinasabi? Ang martir po ay yung hanggang umabot siya ng kamatayan ay hindi niya itinanggi ang Panginoong Jesus. Yun ang martir. Ano? Yung kahit tinututukan na ng baril, itanggi mo si Jesus, ay hindi niya itinatanggi si Jesus. Meron pong kwento eh. Ito may naikwento ko na long time ago. Ulitin ko lang uli. Ano? Na meron daw pong isang church na parang ganito, na nagsa-Sunday service. Maya-maya pa ay may dumating na mga armadong grupo at nagpaputok ng baril. Kotok-totok yung mga tao. At sumigaw yung leader ng mga armadong grupo. At ang sabi, lahat ng ayaw mamatay, lumabas na, wag nang mag-Sunday service. At wag na magpapatuloy kay Jesus. Tutakbuhan yung mga takot. Hindi na po ako magsa-Sunday service kahit kailan. Malis na yung mga dusong, mga duwag. Takbuhan na. May mga nagstay. Ilang peraso lang yung nagstay. Siguro mga 4. 4 lang yung nagstay. Nanindigan yung 4. Sabi nung 4, ito lang kami. Sabi nung armadong grupo. Ang natira po, alam nyo kung sino? Tanong ninyo, pastor, sino po yung natira? Yung pastor. Yung asawa. Yung anak. At yung worship leader. Nasaan ho ang taga-technical? Maaga pa'y tumakbo na. Yung 4 pong yun ang natira. Sabi ngayon nung leader ng armadong grupo, kayong 4, anong plano nyo? Gusto nyong mamatay na talaga para sa Diyos nyo? Tinutukan ng baray. Sabi nung 4 mamamatay kaming naninindigan para kay Jesus. Tindi. Pagkatapos sabihin ng 4 yung salitang yung, mamamatay kaming para kay Jesus. Nagsiupuan na yung mga armadong grupo. Binaba yung mga baril. Umupo na rin yung leader. Tapos sabi, worship leader, tuloy na natin ang praise and worship. Wala na ang mga plastic. Wala na ang mga nagkukunyari. Natira lamang ang tunay. Kami po'y napunta rito para lang malaman kung sino ang tunay.
Tayo na pong mag-praise and worship. Sige po, tuloy nyo na. Kahit walang musician, palakpak na lang. Wala rin namang, yung mga musician namang yun, takbuhan na rin. Tara. Gusto nyo po, barrel na lang gamitin natin pang praise and worship. Pak, pak, pak. Ano lesson? Wala lang. Hindi ba, may lesson po yun. Ang lesson po doon, lahat ng mananatili, lahat ng kahit dumating sila sa puntong sila ay papatayin, at maninindigan sila para kay Jesus, they will receive the crown of life. Actually, kailan ba nagiging martir ang Kristiyano? May idea ka? Kailan nagiging martir ang isang Kristiyano? Pag namatay ka para kay Jesus. Sino po ang gusto ng crown of life? Parang ayaw nyo na. Yes, this is exclusive for the martyrs, for those who will die for Jesus. Sabi po sa James chapter 1 verse 12, "Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him." At si Jesus mismo may sabi in Revelation chapter 2 verse 10, "Don't be afraid of what you are about to suffer. The devil will throw some of you into prison to test you. You will suffer for 10 days. But if you remain faithful even when facing death, I will give you the crown of life." So yan yung unang crown. Sabi ko sa inyo, matitindi itong mga crown na to na ibibigay ni Lord. Una, dahil matindi si Lord. Pangalawa, hindi kasi basta-basta. So this is the crown promised for the martyrs. Pangalawa, incorruptible crown. Sabihin nga nating lahat, incorruptible crown. Ano naman po yan? Ito po ay binibigay sa mga namuhay ng disciplined, victorious life. Ano ibig sabihin noon? Yung hindi talaga nagpakurap. Yung disiplinado talaga. Siguro para lang mas may idea kayo, yung mga pag sinabing 9 o'clock ang service, narito talaga mga 8:30 or 8:45. Consistent yon buong lifetime. Yung mga tipong, yung discipline talaga, yung sinabing, ay maganda mag-devotion ka, bilin din naman ni Lord to meditate His Word day and night. Nagdi-devotion talaga. Na kung sumasablay man minsan o napapa-absent man minsan, bumabawi. At doing it consistently. Sa madaling salita, disciplined, victorious life. Sila po ang tatanggap ng incorruptible crown. Sino pa? Yung mga hindi nakurap. Ano ibig sabihin ng hindi nakurap? Yung hindi nadaan sa suhol. Diba? Yung mga tipong, gusto mo, lisensya. May kakilala ako sa loob ng LTO. Wala nang mga pagdadaanan. May lisensya ka na kagad. Babayaran na lang. Ay natatakot sa written exam, natatakot sa actual exam. Siya, sige na nga, para magka-lisensya na. Tapos imamay day, thank you Lord, may lisensya na ako. Wah! Diba? Nag-thank you ka kay Lord, ano ba talaga? Favor ba talaga yon? Favor of God. Favor of God ba talaga yon? O trap of the enemy? Diba? Sayang ang incorruptible crown. Okay? Nasaan ba yan sa Bible? Sinabi ni Paul in 1 Corinthians chapter 9 verse 25, "And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible." Sabi ni Paul, yung mga atleta daw nagte-training ng matindi para mapanalunan ang isang crown na nawawala rin naman. Pero tayo ay nagte-train, tayo ay nagkakaroon ng discipline sa ating mga sarili kasi ang ini-aim natin ay makatanggap ng incorruptible crown. Wow! Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, tiyaga lang, tiis lang, para sa incorruptible crown. Wow! Palakpakan nga natin si Lord. Ano pa? Ano pa ang klase o uri ng crown na nabanggit ang Bible na pwedeng matanggap ng mga Kristiyano sa bigayan ng rewards? Crown of rejoicing. Everybody say, crown of rejoicing. At ano naman po ang crown of rejoicing?
Ito po ay natatanggap ng mga nagwi-win souls and make disciples. Yan. So palagay ko, pakiramdam ko, marami sa JA1 San Jose tatanggap ng crown of rejoicing. Yung mga life group leaders, taas nga kamay ng mga life group leaders, palagay ko, wag ka lamang titigil, wag ka lamang susuko, wag ka lamang hihina, you will receive crown of rejoicing. Yung mga laging nag-i-invite, you will receive crown of rejoicing. Those who are doing yung bilin ni Jesus about the Great Commission will receive crown of rejoicing. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 19, for what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Hindi ay matatanggap kailan? Sa pagbabalik ni Jesus. And on Philippians chapter 4 verse 1, na-mention din ni Paul yan. Ang sabi niya doon, therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown. So stand fast in the Lord, my dearly beloved. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner. Yan palang crown of rejoicing ay matatanggap ng mga soul winners and disciple makers. Sabi ni Paul in Philippians 4:1, yun daw mga kapatiran, syempre, he's talking about those na na-win niya, yung church. Sabi niya, kayo, ang aking kagalakan at korona. Kayo ang aking kagalakan at korona. Ano ibig sabihin doon? Alam nyo ba, sinasabi ni Paul na dahil sa aking pagwiwin sa inyo at pagdidisciple sa inyo, kayo ang mga magiging dahilan kung ba't ako itatanggap ng crown of rejoicing. At marami pong naniniwala, most especially the Bible scholars, they are believing na bawat tao raw pong nawiwin natin ay may equivalent na bato sa crown. Inilalagay daw dun sa crown mo. Siyempre, precious stone yun. Hindi ko alam, diamond o kung ano man. Mas malamang at mas maganda pa sa diamond for sure. Or sa gold. Bakit? Kasi we all know, si Jesus na mismo may sabi, nasa Bible na ang karsada po ay gawa sa ginto at may mga nakalagay na mga diamonds or mamahaling bato. So kung ang ginto at ang mga diamonds na yan ay pangkalsada lamang, ano pa ang kayamanan sa langit? Ano pa ang rewards doon? At again, bawat daw nadidisciple natin, bawat nawiwin natin na soul for Christ, ay additional na mamahalin o magandang or precious gem or stone dinadagdag sa crown. Kaya kung life group leader ka, o nag-i-invite ka lagi at nandito yung nila-life group mo o andito yung na-invite mo, sabihin mo, wow, dagdag ka palang kagandahan sa corona ko. Come on! Oh. Ngayon, pag wala kang masabihan, alam mo na. Okay. Again, lahat ng ginagawa natin para kay Lord ay may reward. Huh? Akalain niyo po yun? Ako naman po dahil mahal na mahal ko po si Lord, dahil una mahal ako ni Lord, at mahal na mahal ko rin siya, at gusto kong malaman din po ng iba ang goodness na ito ni Lord sa kanilang mga buhay, kaya po ako'y nag-i-invite. Without knowing na kahit pala itong simpleng pag-i-invite ko na tingin ko na may dapat talagang ginagawa ng mga Kristiyano ay may reward din pala. Yes. Lahat ng ginagawa nating mabuti ay may reward. Kahit yung simpleng pagbibehave sa church, may reward yan. Yung nakikinig yung katabi mo, tapos hindi mo dinadaldal, may reward yun. Pastor, yun hong daldal ng daldal sa akin, kaya hindi ako makapokus sa word. Rewardan mo rin mamaya. Ikaw na mag-reward. Ano pong reward? Bahala ka na. Sino nakakaalala rito nung sinasabi natin before bago magsimula ang preaching? Yung binibigyan kita ng karapatan. Nasampalin ako pag inabala kita. Okay, pero wag niyo nang gagawin yun kaya hindi ko na rin sinasabi. Nasa sa iyo, kung talagang sobra na. Okay. So that's crown of rejoicing. Kaya kung life group leader yung katabi mo, i-congratulate mo, sabihin mo, may crown of rejoicing ka na. Kung hindi pa life group leader yan, di sabihin mo, siya. Alam mo na para may sure ka ng crown.
Oh. Sister Luz, may crown of rejoicing po kayo. Yan ang mga isa sa... Ay! Marami po dito tatanggap ng crown of rejoicing. Okay, pang-apat, letter D, crown of glory. At sino po ang tatanggap nito? The spiritual leaders. The spiritual leaders. The elders, the pastors. Sabi po ni Peter, sa 1 Peter chapter 5, beginning verse 1 to verse 4. Basahin natin. Kanino naka-address? To the elders among you. So they are the leaders, per se. I appeal as a fellow elder and a witness of Christ's suffering, who also will share in the glory to be revealed. Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve. So nakikita ninyo, ang kinakausap niya talaga rito, mga leader, mga elders, mga pastors. Be shepherds, And on verse 3, not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. Verse 4, and when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. Kaya, ang crown of glory po ay para sa mga leaders, spiritual leaders of the church. Ini-imagine ko ang crown of glory ni Bishop. Ini-imagine ko ang crown of glory ni Rebito. Ini-imagine ko ang crown of glory ng ating mga tatay sa church, mga leaders. Ay, excited ako. Yung mga assistant pastors po, they're also considered as spiritual leaders. Kaya ini-imagine ko rin po ang crown of glory ng Nay Eli, ni Pastora Eli. Ini-imagine ko po ang crown of glory ni Pastora Nika. Grabe. Kinikilabutan ako for the spiritual leaders. Pastor, parang gusto ko na rin po atang maging spiritual leader. Maghulis dili ka, pag-pray mo. Panglima. Pastor, panglima na wala pa akong nabubula. Ako kaya din magkaka-crown pa. Magaling pambayabas, may corona. Nasa sa iyo. Kung papayag kang wala kang ang magiging crown, nasa sa iyo. Malaki pa ang pag-asa mo, buhay ka pa. Yung iba kasi sabi yata ay sa langit na ako gagawa ng mabuti. Hindi na. Gumawa ka man ng mabuti doon, wala nang reward. Ang pagbabasihan ng reward na matatanggap mo sa heaven ay kung anong ginawa natin dito sa lupa. Kaya kahit magpakabuti-buti ka na sa langit, wala nang reward doon. Dito lang. Ito ang basihan. Panglima, crown of righteousness. Yan, baka may pag-asa ka din Ano naman po yung crown of righteousness? Ito po ay ito pong mga tatanggap ng crown of righteousness ay yung silang inihahanda ang sarili sa second coming ni Jesus. Tanungin mo yung katabi mo, handa ka na ba sa pagbabalik ni Lord? Pag hindi pa yan makasagot, hindi pa yan makakatanggap nito. Pag sinabing, naku po, babalik na ga? Ay, hindi pa handa yan. Pag gaya ng mga reaksyon niyan. Pag yung mga halimbawa ay medyo seryoso ka na at ang sinabi mo, aba, magbago na, malapit na ang katapusan. At ay sasagot sa iyo, 15 pa lang. Ay, nako, wala pa yan. Hindi pa yan. Puro biro. Malapit na pong bumalik si Jesus. Are you ready? Are you sure? Ika naman ng isa, yes. Sabay pikit, Lord, patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko. Biglang naghanda, Come on! And death is so uncertain. Ano ibig sabihin? Miski hindi pa bumalik nga si Jesus, kung ayaw pa walang pilitan. Kung hindi pa bumalik agad si Jesus, it will happen pa rin naman. Pero yung death is very uncertain. Sino makakapigil sa kamatayan? Naalala ko yung isang meme sa Facebook. Yung sinusundo na daw siya ni kamatayan. Sabi ni kamatayan, sinusundo na kita. Ay may utak, may talinaw, taga San Jose
Sabi nung lalaki, ako na may sasama sa iyo, magkape ka muna. Nilagyan ng pampatulog. Nung nainom ni kamatayan, di nakatulog si kamatayan. Kinuha naman itong taga San Jose yung listahan. Yung pangalan niya na nasa unahan na, naka-schedule na nung araw na yon, nilagay sa kaduluduluhan. Yan, magtatagal pa ako. Paggising ni kamatayan, ako'y nakakatulog, siguro sa pagod na rin. Ganaman lagi na lang may sinusundo. Kabait mo kaibigan, ikaw lang ang sinundo ko nagpakape muna eh. Yung iba ay pagkakasundo ko lang nagpapakape. Kabait mo. At dahil napakabait mo sa akin, sa halip na ikay unahin ko ngayon, magsisimula ako sa dulo. Kala mo ha, mautak ka, hindi mo mauutakan ang kamatayan. Oh, hindi na ako nagpapatawa, seryoso ako. Life is so uncertain. Kaya nga ang sabi ng Bible, Lord, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Turuan niyo po kami, bilangin ang aming araw. Alamin na ang buhay namin maikli lamang upang kami maging matalino. Kasi ang daming tao hindi pa rin nauunawaan hanggang ngayon that life is so uncertain. Kaya they are living their lives as if sila ay immortal. Kailan maghahanda para sa susunod na buhay, pagpapatay na? Mabuti nga, kung mabigyan ka ng pagkakataon na malaman kung kailan ka mamamatay, paano kung hindi? Paano yung natulog ka, na nakatulugan mo na, ang paggawa ng mga bagay na sinasabi ng mundo'y siyang nagpapasaya. Nakatulog ka sa sobrang kadamihan ng nainom na pulang kabayaw. At paggising mo'y saka na ako babawi, Lord, ay talaga lang, napasobra na. Paggising ay, kabanas, wala na naman atang kuryente. Ano kang batilik iyan? Tuwi na lang, Miyerkules, walang kuryente. Pagkaaga ngayon, ay madaling araw pa lang naman lasa ko, ano kang oras na? Nasaan ang relo ko? Ako'y natulog ng nakarelo ay. Nasaan ang relo ko? Kabanas ka din ay! Ba? Nasaan na yung damit? Ay, talaga naman. Kababait talaga ng mga nakainuman ko. Pati damit ko yung pinagdiskitahan ay. Walang itinira ay pagkakababait. Ano kang dilim din ay? Kapag kabanas pa. Ano yun? Ba't may mga nag-iiyak at nagsisigawan doon? Siguro yung mga kasamahan ko yun hanggang ngayon nag-uutay pa. Aliko! Yun! Pagka ang aking asawa, nadali na naman ako eh. Aliko! Ano ba yun? At maya-maya pa eh. Parang ako'y lumungkot na sobrang lungkot na parang lungkot na para bagang wala nang kapag-apag-asa. Nasaan nag-akaw? Arikaw! Ano ba ito? Arikaw, nangangagat! Ito. Ano ba yan? Pirat! Aba, hindi namamatay! Nasaan ako? Napapagtanto na kung nasaan siya. Nasaan ako? Lord! Nasaan ako? Lord! Nasaan ako? Nasaan kaya siya? Nasa San Jose, wala kuryente. Lasa ko'y wala na sa San Jose. Dahil ako'y nakakakita ng uod dito, namamatay din naman. Oo, pag hindi naiitapon ng basura, may mga nakikita ang uod tapos namamatay din naman pag na-sprayan ng bulilay. Bakit doon hindi namamatay ang uod at bakit napakainit at bakit may nanghahagupit, bakit may nagpapahirap, bakit ang pakiramdam doon napakalungkot, bakit ang pakiramdam doon ay walang kapag-asa. Ito po'y teaser ng ating magiging susunod na topic sa next Sunday. Bakit sinabi ni Jesus na ipurso ang langit? Kasi ang hindi pupunta ng langit, may ibang pupuntahan. Next Sunday po ito. Abangan. Baba na kayo.
Crown of righteousness ay ibibigay sa mga naghanda ng sarili sa second coming ni Jesus. 2 Timothy chapter 4, beginning verse 1. In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of His appearing and His kingdom, I give you this charge. Preach the word. Be prepared in season and in out of season. Everybody say, be prepared. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Verse 3, for the time will come when people will not put up with the sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will go na. Lockdown na natin yan. Kahaba pala. Okay. Verse 7. Verse 7 na. Yan. Dito pala yon, sabi niya. Sabi ni Paul, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Verse 8. Now there is in store for me the crown of righteousness. Ayan. At sino rin daw ang mga tatanggap niyan? Which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Lahat ng mga nananabik sa muling pagbabalik ni Jesus. Ang tatanggap daw po ng crown of righteousness sa lahat ng nananabik sa muling pagbabalik ni Jesus. Silang mga pinaghahandaan, gumagawa ng kaparaanan para maging prepared sa muling pagbabalik ni Jesus. So once again, let me ask you, church, are you ready? Are you ready? Siya. Kung ikaw ay naghahanda, pinaghahandaan mo nga ang pagbabalik ni Jesus, church, receive. You will receive that crown of righteousness. Palakpakan natin si Lord. Okay, Pastor. That's nice. Crowns, that's nice. So what? May purpose po ang crown. At ako'y naniniwala, parang nabanggit ko na po sa inyo ito nung last Sunday. Ano ang purpose ng crowns? Sabi po sa Psalm chapter 16 verse 11, at ako'y naniniwalang pamilyar din po kayo sa verse na ito. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. Diba? Ano ibig sabihin yan? Sa presensya daw po ng Diyos, mararanasan ang kapunuan ng kagalakan. Tunay na kagalakan. At sa kanang kamay daw ng Diyos ay pleasures forevermore. Ibig sabihin, nasa kanang kamay, nasa tabi. Ano ibig sabihin nito? Meron po akong gustong ipaliwanag patungkol sa setup sa langit. Alam niyo po ba na sa heaven, ay hindi po tayo basta-basta makakalapit ng malapit kay Lord? Parang nalungkot kayo. Yes. Again, ang setup po sa langit ay kingdom, where there is a king and the king is no other than our Lord. At sa setup po ng kingdom, for you, para makalapit sa hari, kailangan meron kang something to offer. Offering. Kaya nga po yung mga wise men, nung lumapit sa bagong panganak na Kristo, sila ay may mga offering, gold, myrrh, and frankincense. Sa langit po, kailangan meron ka rin something to offer to approach the throne of God. At ano ang purpose ng crowns? Yung crown mo, ang dala mo, para mai-offer sa King of Kings. Ang crown ang dadalahin mo. Kaya dun sa kantang Worthy of It All, di ba anong sabi dun sa lyrics? All the elders cast their crowns upon the Lamb of God and sing chorus. You are worthy of it all. Di ba? Yun yan. Ulitin nga natin. All the elders cast their crown upon the Lamb. Sino yung Lamb? The Lamb of God, si Jesus. Upon the Lamb
of God and sing. You are worthy of it all. Diba? You are worthy of it all, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Saan po kinuha ang lyrics na yan? Revelations chapter 4, beginning verse 10 to 11. The 24 elders fall down before him that sat on the throne, and worship him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Diyan galing yung lyrics na yun. Paano raw makakalapit sa trono ang mga nasa sa heaven? Paano makakalapit sa trono ng Diyos? They cast their crowns and they worship. Kapag hindi mo pa rin feel ang mag-worship dito sa lupa, humanda ka. Kasi sa langit, hindi mawawala ang worship. Kaya dito pa lamang, ibigay na natin yung the best natin. Amen? Sige nga, palakpakan natin si Jesus. Ano ang purpose ng crown? Pang-offer sa King of Kings. Pang-offer kay Lord para mas makalapit kay Lord. Pastor, paano po ako pag ako po ay walang crown sa heaven? Baka yung iba hindi pa rin nababader, yain na, ligtas naman. Ay di kipa tanaw-tanaw lang sa malayo. Mambawa ay si Bolts na naginip din. O, panaginip lang din ha. Walang crown. Paggising na nasa langit, walang crown. Oo, pagkaganda ni Lord, malayo pa lang, ay partida pa yan. Pag malapit kaya, Kuya Philip, pasang ka? Ha? Worship ako. O, dito na tayo mag-worship. Kita naman si Lord dito. Mas masarap doon, mas malapit. Ano ba yung hawak mo? Crown. Anong crown yan? Ay patong-patong crown of righteousness, crown of glory, crown of rejoicing. Patong-patong Parang yung sa Lyceum, yung mga, yung palayok na patong-patong, yung gayon ng crown ni Philip. Ay, wag worship muna ako. Okay. Pasama ako. Ha? Paano ka sasama? Wala kang crown. Hindi, baka naman pwede. Sabi ng mga angels, bawal. Bakit? Wala kang crown. Diyan kalaang. Diyan kalaang sa general admission. Ay di tumawag si Bolts, Kuya Philip, patas-patas naman yung iyo, para naman isa. Para lang ako makadaan na din Para may isa. Sabi Philip, gustuhin ko man, hindi ari magkakasya sa iyo kahit anong gawin mo. Dahil ang bawat crown po ay eksakto lamang sa receiver. Hindi pwede pahiram. Ay paano naman po ako din sabi ni Bolts. Ay, pasensya ka na tol ha, pasensya ka na tol. Dumiretso na sa trono. Maya-maya ay dumaan si Archie. Yaw, sabi ni Bolts, may makakasama naman sa general admission. Sabi ni Archie, excuse me. Hindi lang ang kalakihan dahil hindi ko pinag-igi iilan ang life group ko, tsaka minsan lang kami mag-life group, once in a blue moon. Ay di, arilaang, parang sa sa prinsesa laang, yung sa Disney. Parang tiara, yun, alam yung tiara, yung ganun lang. Oh, boy. Sabi ni Bolts, damali na. Sinabi ng hindi lang nagpapatawa si Pas nung nag-preach, tunay pala nga. Paano ako din At maya-maya pa ay dumating si James. Nakasakay sa gintong kutse. Naalala niya? Siyempre, bababa, hindi pwedeng nakakutsi doon. Uy, tol! Ikaw, kutsi lang siguro ang iyo.
May kasama naman din sa general admission. Sabi ni James, at may mga nagbaba ng patas-patas na koronang mga tauhan. At siya daw ay galing pa ng Venus dahil siya ang namamahala sa planet Venus. At sa mga naligtas doon, naghahari. Patas-patas ang crown, dala ng mga tauhan. At ang sabi ni Bolts, kaya pala walang suot, hindi na maisuot sa dami. At nalungkot na si Voltaire. Dahil nag-iisa laang siya sa general admission. May mga kasama na hindi kilala, taga-ibang church. Nasaan ang ibang taga-JA1 San Jose? Nandoon na, naghihiyawan na. Kita ko si Voltaire doon, si Bieber doon, maglakas ng busays. Nalungkot na. At may kumalabit. Pagharap niya ay, pahiramin mo ako ng crown. At ginayon na ng ginayon. Pagmulat Kuya, gising na. Sabi mo, sasama mo ako sa church. Tara, magkakaroon man lang ako sa iyo. At nagising si Volt sa katotohanang hindi pala pwedeng ligtas laang. Dapat may pang-offer sa King para makalapit sa King of Kings, para makapag-worship to the fullest. Come on! Aim for rewards. Huwag kang papayag ng ligtas ka lang para hindi ka maiwan sa general admission. Panglimang husay na naman. Panglimang part na ito, pang-anim na Ay, sabi ko na kay Bieber Number 5, o panglimang klase ng reward na pwede nating matanggap. Glory. Pastor. Parang yung glory kay Lord lamang. Diba? Binabalik pa nga natin ang glory kay Lord Ba't mo ibinabalik? Kinuha mo? Ibinibigay pala. Bakit galing sa iyo? Bakit gayon? Hindi nyo napansin yun? Ba't ganun ang ating mga salita? Parang lahat hindi angkop. Kasi tayo po ay makikiisa. Hindi naman natin kailanman makukuha ang glory ni Lord. Una, hindi natin yung makukontain, hindi pang atin. Pero tayo makikiisa. And you will receive your own. Okay. Revelations chapter 21 verse 23. Basahin natin. 1, 2, 3, go. At ang lunsod ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang magbigay liwanag sa kanya. Sapagkat ang liwanag niya ay ang kaluwalhatian ng Diyos. At ang ilaw doon ay ang kordero. Alam niyo kung ba't hindi na raw kailangan ng source of light sa heaven? Kasi po ang mga save na tumanggap ng reward ng glory ay nagliliwanag. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, ikaw ay liwanag sa dilim. Anong liwag? Liwanag. Liwag. Lagi nalaliwag. Diyan kayo magaling. Okay. Kaya pala hindi na kailangan ng source of light sa heaven sa huling panahon. Kasi lahat ng tumanggap ng reward na glory ay nagliliwanag na. Antindi? Sino pong nakakaalala doon sa kauna-unahan sa creation? Nung nilikha po ba ng Diyos si Adan at si Eva, may damit na? Ay bakit walang damit? Anong dahon? Naglagay lang sila ng dahon nung sila'y nagkasala. Dahil nakita nila na sila'y hubad. Question, ba't nung una hindi nila nakikitang sila'y hubad? Okay, hint. This is a hint na question pa rin. Nung nilikha ni Lord ang tao, nilikha niya ayon sa kaninong wangis? Ayon sa wangis ng Diyos.
So kung ang tao po originally ay nilikha ni Lord ayon sa kanyang wangis, ang lumikha sa kanya ay Diyos na full of glory. Therefore, ang taong created according sa image and likeness ni Lord, originally ay full of glory din. Kaya, ibig sabihin, si Adan at si Eva, before the fall, o bago magkasala, ay nababalutan ng luwalhati ng Diyos. Kaya ang kanilang kahubaran ay hindi nila nakikita. Kailan nila nakita? Nung sila'y nagkasala. Nakita nilang sila'y hubad, kaya sila'y humabi ng mga damit na gawa sa dahon. And so on and so forth. Sa heaven po, lahat ng gagawa ng mabuti, part po ng reward mo, ay yung glory ni Lord. Siyang babalot sa iyo. Hindi na pala natin kailangan ng damit doon. Dahil hindi mo na makikita ang iyong kahubaran, dahil nababalutan ka ng liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos. At depende sa iyong mga ginawang mabuti ang iyong ningning. Sino po ang naririto ng youth gig? Ano po ang pinag-usapan natin ng youth gig? It's Proverbs chapter 11 verse 30 na ang pinakapunto sinasabi ron ay, and he who wins souls is wise. Ang pag-win souls po ba ay mabuting gawa? Yan. Alam nyo ba, regarding dito, ito ang sinabi ng Daniel chapter 12 verse 3. Basa. Those who are wise will shine like the brightness of the heavens. Ang mga wise daw ay magniningning na parang brightness of the heavens. And those who lead many to righteousness, ibig sabihin those who will win souls, like the stars forever and ever. Symbolical ba ito? Symbolical lang ba ito? O sabi ko nga sa inyo nung nakaraang linggo, sa mga hindi kayang gawin talaga ito literally, symbolical lang ito. Kaya yung mga nanliligaw dati, yung ibibigay ko sa iyo, ang mga bituin sa langit at ang mga buwan, hindi kasi symbolical lang kasi hindi naman niya kayang gawin. Pero Diyos po ang nagsasabi. Meron bang di kayang gawin ng Diyos? Wala. Kaya niyang gawin lahat. So, ibig sabihin, hindi ito symbolical lang kay Lord. Kaya lahat daw na magwi-win souls, lahat ng mag-aakay, patungo sa pagiging matuwid, ay magiging daw parang stars forever and ever. Nagniningning, nagliliwanag. This is what I'm talking about, church. Ito po yung glorying babalot sa iyo. Pagdating po sa langit, ang sukatan po ng ganda ay hindi yung tangos ng ilong. Tingnan mo nga kung matangos ang ilong ng katabi mo. Hindi fair complexion. Hindi straight na buhok. Hindi maayos na patas ng ngipin. Yung iba kasi yung ngipin daw nga hindi maganda sa tingin nila. Hindi yan ang sukatan ng ganda. Actually, ang sukatan po ng ganda dito sa lupa, nagbabago yan. Sino po ang nakapansin nung mga sinaunang painting, ang model nila doon ay hindi slim, kundi mga chubby. Talagang gayong-gayon eh, ang gilid. Parang model ni Michelin. Bakit? Kasi that time, ang sexy o maganda o gorgeous ay chubby. Ngayon, ano daw ang gorgeous? Ano daw ang maayos ang figure? Yung mga lubog ang pisngi. Hindi pala. Nagbabago yan. Depende rin daw sa mga kusinong nanakop. Remember na ang mga mananakop that time ay mga mistiso. Kaya silang nag-set ng beauty standard. Kailangan ng maganda ay yung katulad nila. Maputi, matangos ang ilong, matangkad. Imagine kung ang mga nanakop that time ay Pilipino. Eh di ang standard of beauty dapat ay 5'5" minimum ang height. Tapos, hindi sobrang matangos ang ilong, tapos moreno. Kayumangging kaligatan. Depende sa nanakop. Yan ang standard ng mundo. Pag akong tatanungin nyo kung anong maganda, kamukha ni Pastora. Yun pang isang basihan sa natingin. Okay?
Pagdating po sa langit, hindi yan ang basihan ng ganda. Pagdating po sa langit, ang basihan ng ganda ay kung gaano kang nagniningning. Depende sa gloryng tinanggap mo nang dahil sa mga ginawa mong mabuti. Wow. Kasi nga yung kahubaran daw, hindi na nakikita. Okay? So, ibig sabihin kahit itsura, depende na sa nagniningning mong glory. Kaya pala sabi ni Jesus in Matthew 5:16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Ito'y pinag-iisipan ko noon paano nagiging maliwanag ang tao sa paggawa ng mabuti. Di ba? Tandaan nyo, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Ginagayon na ako ng asawa ko, kaya mabilis na ako magsalita. At papupurihan ng inyong ama na nasa sa langit. Makakapagpuri ka raw sa iyong amang nasa langit kapag pinaliwanag mo ang iyong ilaw sa paggawa ng mabuti. Aba, noon pa man pala'y nagsasabi na si Jesus ng mga clues and ideas on what will happen. Kaya daw pala sa paggawa mo ng mabuti, may rewards yan, at isa na dito matatanggap mo yung glory, at ikaw ay magliliwanag as you worship your Father in heaven. Palakpakan natin si Lord, yung mga excited. Last verses na, para lang matapos na ang series na ito. 1 Corinthians chapter 15 verses 40 to 42. Tulungan niyo po ako magbasa. May mga katawang panlangit at mayroon namang panlupa. Iba ang kagandahang panlupa at iba ang kagandahang panlangit. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Next verse. Iba ang liwanag ng araw. Teka muna, katawan kanina, ba't naging araw na? Mamaya, mas maunawaan nyo ito. Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan. At iba rin naman ang ningning ng mga bituin, at maging ang mga bituin ay magkakaiba pa rin ang ningning. Teka, nalilito ako, Paul. Kanina katawan na sinasabi mo, ngayon biglang mga naging parang solar system. Tuloy natin. Verse 42. Gayan yan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Anong ibig sabihin? Teka. Alam niyo kung ano ibig sabihin yan? May katawang panlupa, may katawang panlangit. Iba ang gandang panlupa, iba ang gandang panlangit. Tapos biglang nag-shift. Pero ito'y ipinaghahalintulad. Hindi talaga nag-shift si Paul ng topic. Ito'y inihahalintulad niya. Iba ang liwanag ng araw, iba ang liwanag ng buwan, iba raw ang liwanag ng bituin, iba pa rin daw ang liwanag bawat bituin. Kasi sa heaven, iba't iba ang liwanag natin. Again, bakit iba't iba ang liwanag? Ayon sa ginawa mong mabuti. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ano ibig sabihin nun? Gayon din sa huling panahon. Gayon din kapag magkakasama na tayo sa heaven. Iba't iba ang liwanag. Depende sa ginawa mong mabuti. Kaya pwede ba? For the last time, bago tayo magtapos, sabihin mo dyan sa katabi mo, partner, pag-igihin mo na. Sayang ang rewards. Sayang ang crowns. Sayang ang glory. Sayang ang tunay na kayamanan. Pag di mo pinag-igi rito sa lupa. Palakpakan natin si Jesus. Let me pray for you. Father, marami pong salamat. Una, sa biyaya po ninyo lagi. Lagi. Pangalawa, salamat Lord sa biyayang makatapos po kami ng isang series ng kahaba. Kami po'y maraming natutunan, kami po'y na-encourage to do good works. Thank you, Lord, dahil nilinaw niyo po sa amin na we are saved by grace, through faith in Christ Jesus, not through good works so that no one can boast. Thank you, Lord, kasi pinakita niyo rin po sa amin the purpose ng good works. Paano nagka-good works? Na ang good works ay resulta ng pakikiisa namin kay Kristo Jesus, na inihanda mo na itong mabubuting gawang ito noong pamanguna. And Lord, thank you dahil naunawaan namin na as we do good works, may rewards na nag-aabang sa aming inihanda mo na para sa amin. And thank you, Lord, for making us know, making us informed kung ano-ano yung mga rewards na yon. Salamat, Lord, because we're so excited. Dahil hindi lang pala kami basta saved,
kundi kami pala talagay mag-i-enjoy to the fullest sa heaven because of the rewards that we will receive. So Lord, I pray, patuloy niyo po kaming pasaganahin sa mabubuting bagay upang patuloy po kaming sumagana sa mabubuting gawa. At hayaan niyo po kami magliwanag. Hayaan niyo po kami ay sumagana sa mabubuting gawa. Thank you so much, Father, and we pray na as we do good works, walang ibang maparangalan at mataas kundi ang tanging pangalan niyo lang po, Lord Jesus. And we are declaring na ang JA1 San Jose ay church na patuloy na sumasagana sa mabubuting bagay upang patuloy na sumagana sa mabubuting gawa. Maraming tatanggaping rewards in heaven. Thank you so much, Father. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. Praise God. Palakpakan po natin si Lord. God bless you.